Kabanata 1616, naglalayon ang Wonder Technologies na may lista sa Bridgedale, ang kanilang ulat ng aplikasyon ay isinumite sa Area del Securities Regulatory Commission. Si Elliot ay tumingin sa kanya, naguguluhan, I asked you to go ta Bridgedale before. Noon, wala pa akong narinig na chismis, 10 araw na lang, naihanda na nila ang lahat. Ito ay upang sabihin na ang kanilang mga paggalaw ay masyadong mabilis. Base sa kalkulasyong ito, pinaghihinalaan nilang sadyang itinago ang balitang sila ay ililista. Kung dumadaan ito sa normal na proseso ng paglilista, bakit ito tinatakpan? Ano ang ginawa nila ng pribado nitong mga nakaraang araw? Elliot, magpadala muna tayo ng mga pulang sobre sa mga empleyado, tingnan natin ang impormasyong isinumite nila mamaya, napatingin si Ben Schaffer sa oras, 10:30 AM na. Kung hindi na naman siya magpadala ng pulang sobre, hindi niya alam kung matatapos niya ito sa umaga, mga araw na ito. Upang hindi malaman ni Elliot, lagi siyang gumising ng madaling araw para uminom ng gamot at pagkatapos ay palihim na umiinom ng gamot sa tanghali at sa gabi kapag nakikipaglaro si Elliot sa mga bata. Dahil sa pag-inom ng gamot, hindi na masama ang pakiramdam niya sa mga araw na ito. Ngunit ang CT scan ay nagpakita na ang akumulasyon ng dugo sa kanyang utak ay hindi lamang hindi bumababa, ngunit nagpakita ng mga palatandaan ng pagtaas, kinailangan siyang maospital kaagad para sa operasyon. Pagkatapos ng operasyon sa inpatient, mukhang solemn na si Avery. Hayden, maaaring tumawag ang tatay mo sa video call anumang oras. Pagkatapos ng aking operasyon, hindi ko matatanggap ang video call nang hindi bababa. Sa ilang oras, kung tatawagan niya ang video call, pupunta ako at kukunin ito. Gusto na lang ngayon ni Hayden na mapagamot ang kanyang ina ng may kapayapaan ng isip at hindi maapektuhan ng ibang bagay. Kahit na alam ni Elliot ang kalagayan ng kanyang ina at nakonsensya si Elliot, mas mabuti na ito kaysa patuloy na lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Kung tatawag siya, huwag mo nang kunin sa ward kapag kinuha mo ang video call, mas mabuting huwag na lang kunin sa ospital, kung hindi, maghahihinala siya, sabi ni Avery. Nay, huwag ka masyadong mag-isip, mag-a-adapt ako ng naaayon, paninigurado ni Hayden sa kanya. Well, hindi naman malala ang sakit ni nanay, hanggat nalinis ang dugo sa utak, ayos lang, hindi nakalimutan ni Avery na aliwin ang kanyang anak. Hayden is not as optimistic as she is, wala pang kalahating taon na lang ang nakalipas mula ng huli mong operasyon, kung hindi ka nagkasakit ng mas maaga, hindi dapat masyadong seryoso ang pagkakataong ito. Dapat ka bang maging mas maingat sa hinaharap? Kabanata 1617. Sabi ni Avery, mahirap sabihin, ngunit huwag masyadong pesimista, mag-iingat na lang si nanay sa hinaharap. Sa Vaughansville, matapos ipadala ni Elliot ang pulang sobre sa mga empleyado, pasado 12:00 na ng tanghali. Tinawag siya ni Ben Schaffer para sabay na kumain ng tanghalian. Hawak niya ang telepono, parang hindi niya narinig ang sinabi ni Ben Schaffer. Ano ang tinitignan mo? Nag-message ba ang asawa mo? Tanong ni Ben Schaffer, nakatingin sa screen ng phone ni Elliot. Nagpadala nga ng mensahe si Avery kay Elliot. Pagdating nila sa Cathgel, nagpadala sila kay Elliot ng mensahe ng kaligtasan. Nag-post din ng 2 larawan nila sa Cathgel. Sa larawan, nakangiti si Avery, habang si Hayden ay nakatingin sa malayo na may pagtatampo. Hindi siya masaya sa text message na ipinadala ni Avery, kakilala ng ASRC ng direkta sa telepono. Mas eager silang mag-public this time, at medyo low-key sila. Ang aming boss ay direktang nagsasalita, at dapat kaming gumawa ng isang mahusay na trabaho ng pagrepaso. Bilang karagdagan, pinalitan ng kanilang kumpanya ang legal na tao, sabi ng nasa kabilang dulo ng telepono. Nagpalit ng legal na tao, kailan nila pinalitan ng legal na tao? Nang tanungin ni Ben Schaffer ang pangungusap na ito, lumingon sa kanya ang mga mata ni Elliot. Sa impormasyong ibinigay ko sa iyo, nakasulat na ang legal na tao ay si Wanda, ngunit ngayon ay naging isang babae na nagngangalang Sofia. Ang babaeng ito ay mas matanda kay Wanda, at hindi ko alam kung bakit. Narinig ito ni Ben Schaffer at mabilis na naglakad patungo kay Elliot. Natagpuan ni Elliot ang binagong legal na tao sa impormasyon ng kumpanya, Sofia. Sa isang putok, tinapak ni Elliot ang telepono sa mesa. Elliot, madalas ginagamit si Sofia. Si Sofia ay isang taong hindi pumapasok sa paaralan ng ilang araw, wala siyang naiintindihan. Paano niya maiintindihan ang ibig sabihin ng legal na tao? Sinuri ni Ben Schaffer, siguradong may malaking problema ang Wonder Technologies. Kung hindi papalitan ng legal na tao, tinatansya na walang paraan para makapasa sa pagsusuri sa seguridad. Ngayon ay pinalitan na ni Wanda ang legal na tao ng iyong biolohikal
Naina, para gusto mong masakop ang matagumpay na listahan ng Wonder Technologies. Nanaginip si Wanda, malamig na saway ni Elliot, kahit sinong papalit niya sa legal na tao, imposibleng hayaan kung magtagumpay ang kanyang plano. Ngayon ang Securities Regulatory Commission ay nagsasagawa ng security review ng Wonder Technologies. Hintayin natin ang mga resulta. Sa tingin ko, malamang ay walang alam si Sofia, kung hindi, tawagan mo siya para magtanong. Itinulak ni Ben Schaffer ang salamin sa tungki ng kanyang ilong. Kinagat ni Elliot ang kanyang mga ngipin at kinuha ang telepono. Nakaramdam ng tuyo si Ben Schaffer, bibili ako ng 2 tasa ng kape. Pagkaalis ni Ben Schaffer, inidial ni Elliot ang numero ni Sofia. Kabanata 1680 nakatanggap si Sofia ng tawag mula kay Elliot, nagulat at tuwang-tuwa. Elliot, nagsalita siya, ngunit agad siyang pinutol ni Elliot, huwag mo akong tawagan. Hindi alam ni Sofia ang nangyari, pero ramdam niya na galit si Elliot. Anong problema? Nagkamali ba ako? Alam mo ba na isa ka ng legal na tao ng Wonder Technologies? Huminga ng malalim si Elliot matapos marinig ang agrabyado at inosenteng tono nito. Siguro gaya ng sinabi ni Ben Schaffer, hindi alam ni Sofia ang nangyari. Si Wanda ay kasing tuso ng isang Zorro, napakaraming paraan niya para linlangin si Sofia. Elliot, ano bang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit masasabi ko sa iyo ang totoo, dati akong nagtatrabaho bilang tagapaglinis sa Wonder Technologies, napagtanto ni Sofia na may napakaseryosong nangyari, kaya ipinagtapat niya ang lahat, hiniling sa akin ni Wanda na pirmahan ang ilang mga dokumento noong nakaraang taon, mga dokumentong iyon, hindi ko binasa ng mabuti. Hindi ka tumingin ng mabuti, naglakas loob kang pumirma, galit na galit si Elliot. Ako, marami akong hindi alam, sinabi niya na inilipat niya muna ang isang dayuhang kumpanya sa aking pangalan, at pagkatapos ay binigyan ako ng ilang mga benepisyo, hindi masyadong maalala ni Sofia ang sinabi ni Wanda noong mga panahong iyon, naalala lang niya na sinabi ni Wanda na bibigyan niya siya ng 10 milyon na cash at isang villa sa sentro ng lungsod. Nahihiya niyang sabihin, kung alam ni Elliot, siguradong mas magagalit si Elliot. Dahil naabot mo ni Wanda ang isang kooperasyon, maaari kang makipagtulungan sa kanya nang matapos magsalita si Elliot ay ibinaba na niya ang telepono. Bago ang bagong taon, nakilala niya si Sofia ng mag-isa at hindi ito sinabi ni Sofia sa kanya noong panahong iyon. Dahil dito, pagkatapos ng Spring Festival, sumiklab ang ganitong kahindik-hindik na insidente na talagang isang sorpresa. Pagharap sa ibinaba na tawag, natigilan si Sofia. Dahil alam niyang napakalaking bagay ang mangyayari, how dare she sign those documents? Kasalanan lahat ni Wanda kung bakit siya niloko, muli niyang inidial ang numero ni Elliot at gusto niyang ipaliwanag ito sa kanya, ngunit ang dumating ay isang malamig na prompt ng system, paumanhin, pansamantalang hindi available ang numero na iyong nadial. Hinarang siya ni Elliot, si Elliot ay bihirang humarang sa iba dahil ang kanyang numero ay magagamit lamang sa mga taong napakalapit. Labis ang pagkadismaya niya kay Sofia, sa simula pa lang, nasa panig na siya ng kalaban, ang panlilinlang ay palaging kasama niya, at ang mga kasinungalingan ay palaging kasama niya. Nalinlang si Elliot sa kanyang tila simpleng ilusyon. Si Sofia ay labis na naguguluhan at lubhang hindi komportable, dinyal niya ang numero ni Wanda at gustong itanong kung ano ang nangyari kay Wanda. Ang sinabi nila sa simula ay malinaw na hindi ang nangyari ngayon. Sinagot ni Wanda ang kanyang tawag ng may kaaya-ayang tono, Sofia, naging maganda ba ang bagong taon? Nakita ko ang balita na pumunta ka sa bahay ng iyong anak para sa bagong taon. Wanda, paano ako magiging legal na tao ng Wonder Technologies? Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang saktan ako? Galit na sabi ni Sofia. Tumawa si Wanda, hinanap ka ba ni Elliot? Talagang well-informed ang kanyang balita, ang bansa talaga ang kanyang mundo. Ano ang gusto mong gawin? Angal ni Sofia, sinong may gusto sa buhay mo, huwag maglagay ng ginto sa iyong mukha kung hindi ka ang biological mother ni Elliot. Hindi ka makakatira sa isang 5-star hotel sa buhay mo, lalo pa magbitbit ng Hermes bag. Namumula ang mata ni Sofia at uminit ang pisngi, Kabanata 1620. Hindi naman talaga masisisi si Wanda sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa kanyang mga interes at kagustuhang makilala si Elliot, hindi siya kailanman gagamitin ni Wanda. Ako ang legal na tao ng kumpanya mo ngayon, ano ang gusto mong gawin dito? Hindi napigilan ni Sofia na. Map Eleng, makukulong ba ako? Depende sa anak mo. Tumawa ng malakas si Wanda, kung yakapin mo ng mahigpit ang hita ng anak mo.
Walang mangyayari kung walang pakialam sa iyo ang anak mo, kawawa ka. Nang matapos magsalita si Wanda ay ibinaba na niya ang telepono. Narinig ni Sofia ang beep at disconnecting sound mula sa phone, nanlambot ang mga bukong-bukong niya at muntik na siyang matamba. Napahawak siya sa dingding at tumayo, hinarang siya ni Elliot at hinding-hindi siya pakialam ni Elliot, binuksan ni Hayden ang kanyang telepono at naghanap ng balita mula sa Evansville. Ngunit walang nakitang nauugnay na balita, lumabas siya ng ward at tinawagan si Mike. Hindi ka ba sumama sa mama mo? Bakit may oras ka pang tawagan ako? Tamad ang boses ni Mike, ang lamig, isama mo ang mama mo, kahit na kailangan mong maglakbay sa taglamig, pumili ng isa sa tropiko, ano sa palagay mo ang pagpunta sa Kafjel upang umakyat sa bundok? Automatikong hindi pinansin ni Hayden ang kanyang sinabi at nagtanong, anong nangyari kay Sofia, kanina lang. Siya tumawag sa mama ko, tuwang-tuwang sabi ni Mike, I just heard about it but it's pretty cool. Inilipat ni Wanda ang posisyon ng legal na tao. Ng kumpanya kay Sofia ilang taon na ang nakalilipas, ibig sabihin legal person na ng kumpanya si Sofia, dapat para. Kay Sofia ang kontratang pinirmahan ni Wanda kay Sofia, kinikilala ang lahat ng mga legal na panganib, hindi. Makakakuha si Sofia ng kahit isang sentimo sa mga kita ng kumpanya. Hayden, si Sofia ay naging legal na tao ng Wonder Technologies, at pagkatapos ay ano? Gusto niyang malaman kung ano ang gustong gawin ni Wanda. Sinabi ni Mike, plano ng Wonder Technologies na ipaalam sa publiko. Naisumite na nito ang mga materyales at naghihintay ng pagsusuri ng Ariadel Securities Regulatory Commission. Kinausap ko lang si Vice President tungkol dito, ang dahilan kung bakit binago ni Wanda ang legal na tao ay dahil nabigo ang pagsusuri sa listahan. Bukod dito, malaki ang posibilidad na hindi lang ang pagsusuri ay hindi maipasa, ngayon ang legal na tao ay naging Sofia, kung ang Wonder Technologies ay iimbestigahan, kung gayon ang lahat ng mga responsibilidad ay sasagutin lamang ni Sofia. Kabanata 1620 nang magising si Avery mula sa anesthesia, medyo nahihilo siya. Sa ilang sandali, hindi niya masabi kung nasaan siya, hindi masabi ang araw at gabi, lalo pa kung anong taon iyon. Mom, ano ang pakiramdam mo? Sabi agad ni Hayden nang magising si Avery. Tumingin si Avery sa kanyang anak, Hayden, bakit ka nandito? Mom, nasa ospital ka ngayon, binigyan ka ng anesthesia at nagkaroon ng minor operation, at ngayon ka lang. Nagising, sinabi ni Hayden ang kanyang sitwasyon. Bigla siyang nagising ng husto, ngunit hindi pa rin maalala ang napakaraming bagay. Oh, no wonder medyo nahihilo ako, kumunot ang noo ni Avery at umayos ng upo. Mom, gusto mo bang matulog ng mas matagal? Natakot si Hayden na mahimatay siya kaya hinawakan niya ito sa braso. Matagal na ba akong nakatulog? Anong oras na? Ayaw pang matulog ni Avery. Higit sa lahat ay nasa tabi niya ang kanyang anak, gusto niya itong samahan. Alas 9 na ng gabi, sagot ni Hayden, Nay, gutom ka ba? Pwede akong mag-order ng takeout. Medyo nagugutom ako, tara kain tayo sa labas, napatingin si Avery sa mesa, nakalagay ang phone niya. Kinuha niya ang telepono at nagtanong, tumawag ba ang tatay mo? Hindi, sagot ni Hayden, Nay, sabi sa akin ng doktor na mas mabuting manatili ka sa ospital. Nag-book sila ng hotel malapit sa ospital, si Avery ang nagpumilit na umorder. Hindi na ako nahihilo, ayaw ni Avery na kasama niya ang kanyang anak sa hospital ward, kung gayon, maaari rin. Siyang maghanap ng isang nurse na mag-aalaga sa kanyang sarili. Bakit hindi ka nakikinig sa doktor? Mataimtim na sinabi ni Hayden, gabi na, tatawag talaga si Elliot. Nag-video call din ba ang ate mo? Napatingin si Avery sa numero ng telepono, for the record, noong panahong. Nakoma siya, walang naghahanap sa kanya, tinawag ako ni Leila, binaba niya ang tawag nang makita niyang natutulog ka, sabi ni Hayden. Hindi napigilan ni Avery ang pagtawa, ibinaba mo muna ang tawag, ha? Ibinaba ni Leila ang tawag, pumunta siya sa isang kaganapan kasama si Tio Eric ngayong gabi, gusto niyang. Makita mo kung paano siya mukhang duwende ngayong gabi, mahinang sabi ni Hayden. Naisip agad ni Avery ang larawan, tinanong siguro siya ni Leila kung maganda ba siya at binuhusan niya ng malamig na tubig si Leila kaya ibinaba ni Leila ang video call, isinuot niya ang kanyang sapatos at tumayo, naramdaman niya ang sugat sa kanyang ulo, maliban sa konting kirot, wala nang ibang discomfort. Mom, makinig ka muna sa akin ngayon, tumingin sa kanya si Hayden at taimtim na sinabi, sabi ng doktor, kailangan mong magpabuta sa susunod, hindi kasi nalinis ang dugo sa ulo mo, pagkatapos ng pangalawang operasyon, makikinig ulit ako sa iyo.
Si Avery ay hindi isang hindi makatwirang tao, Hayden was all for her health, kaya umupo siya sa hospital bed, okay? Tere, take out tayo, kukuha ako. Well, kaya mo bang bumalik sa hotel para matulog mag-isa sa gabi? Ayaw ni Avery na samahan siya ni Hayden sa ward magdamag. Hindi na ako babalik sa hotel, pupunta ako kung nasaan ka, kalmadong sinabi ni Hayden, sabi ng nurse, dadalhin niya ako ng escort bed mamaya. Avery, ito ba ay isang folding bed hanggat makakatulog ka? Walang pakialam na sabi ni Hayden. Gusto ko lang gumaling ka kaagad. Tiningnan ni Avery ang lalong three-dimensional na facial features ng kanyang anak. Halatang wala pa siyang 10 taong gulang, ngunit siya ay nasa hustong gulang na. Sa gabi, si Avery ay nakahiga sa kama, hindi makatulog. Bandang 1 AM nang pumasok ang nurse, kinuha ang kanyang blood pressure at sinuri ang kanyang temperatura.